cometh, and to my servant, do this, and he doeth it. When Jesus heard these things, he marveled at him, and turned him about, and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Sabay-sabay. And they were present, returning to the house, found the servant whole that had been sick. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong masalita. We pray kayo pong pala. As we conclude this message, Panginoon, kung paano kami dapat ay hindi maging prideful. Makita namin example dito, Lord, ng servant na to, centurion. Makita namin ang aming sarili din, kung paano kami dapat humingi sa inyo at magtiwala. Kayo po magpala na kayo pag-aaral, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po. Good afternoon sa lahat. Good afternoon po. Hindi ko lang tatagal kasi yung mga important points, nandito po sa huli. No? Pero, yung title ulit natin is, Neither thought I myself worthy. Sa Tagalog, ni hindi ko inisip ng aking sarili ay mahalaga. Sinabi po yung centurion kanina. Sa subtitle natin is Pride, Worth, and Thankfulness. So nabanggit natin, medyo thanksgiving pa rin ang team natin dito. Pero kasi nga, ang demonyo, kalaban, inuunti-unti tayo. No? Hindi ko nasabi kanina ng introduction kanina umaga, ngayon sabihin, alam ng demonyo, talo na agad siya. So, paano ngayon siya makaka-points ba? No? May mga taong ganun eh. Pag hindi nila kayang dumirekta, pa-ilalim ba, di ba? So, undermining, ginagawa nila paunti-unti. Katulad, for example, yung mga gusto tayong bentahan ng alak, for example, no? Or ng drugs. So, unti-unti niyan, yung mga bata pa lang, nagamit sila ng commercial, kala mo, makikita mo, cool na cool yun, pero hindi. Yung mga gusto tayong bentahan ng alak, unti-unti lang yan. Iba, inahalo sa, yung mga strong drink, syempre, hindi natin tayo mag-iimpisa dun eh. Hindi ka magmamariwana agad. So, sigarilyo muna, vape. So, inunti-unti tayo. Ganyan po yung mga bata kung nakikinig kayo. So, kaya ngayon, malinaw dito, mag-isip muna kayo kung ano yung gagawin sa buhay nyo. Tapos, yun naman, yung kabastusan. Hindi naman, yung mga rapists, hindi na mag-umpisahin ng rape agad eh. Nag-umpisahin sa pornography, and then, usapang bastos, and then, ganon. So, yung, mag-progress yan, bandang huli, ayun na, mga magnanakaw sa gobyerno, for example. Hindi naman nag-umpisa yung ganyan. Iba nga yun siguro matino eh. Pero unti-unti yung papasaringin. Alam nyo ba, sir? Alam nyo ba, ma'am? Ganito ginagawa ng nakaraang administrasyon. Ganito lang gawin natin dyan. Ganitong proseso dyan. Magnanakaw na rin yun hanggang makakalusot din tayo dyan. So, ganun po yung unti-unti ang demonyo. Kaya dito naman sa bagay na ito ng pride, hindi basta-basta tayo naging prideful. Mga bata, hindi naman prideful yan eh. Kung meron man, naturuan naman, hindi naman yan magiging napaka-prideful, mayabang. Tapos yung mga, alam mo na, yung mga sinusol winning natin, tumatanggi, mayabang, hindi nag-umpisa yun doon. Finid sila ng mga false information, ng mga false doctrine nila, tsaka false, meron namang cardinal daw na Pilipino. Yan, ganyan yan eh. So may maraming leader nagli-lead sa sinungalingan, unti-unti lang. So kaya yun yung gusto natin gawin para maiwasan natin ang pride sa buhay natin at mapasa pa yan, para mag-upgrade tayo sa ating Christian walk. Ma-eliminate natin yan. Nabanggit kanina umaga, salita lang yan, iwasan natin dahil inuti-uti tayo ng demonyo. No? So hindi natin kailangan na gamitin ang pride sa ating buhay. Salita. Okay, hindi mo kailangan maging proud, maging pasalamat ka lang kung ano man yan. Okay, so ngayon ay parang kanina umaga, mag-umpisa tayo sa mga pride. Hindi natin nadaanan sa New Testament. Okay? Bilis lang to para mapatunayan lang natin ating sabihin natin yung naka-thesis natin o yung ating conclusion na wala ni isa man sa Bible sinabi yung pride ay positive. Okay, ito konti lang tatlo lang. So yan, nakahilera sa blasphemy, evil eye, pride. Obviously. Negative. And then lifted up with pride, he fall into the condemnation at novice. Of the devil. So tinutukoy kasi dito yung novice nga. Ito yung mga pastol daw na hindi dapat, hindi pwede yung pastol tapos bibigyan mo na ng katungkulan ng pastol, baguhan masyado. Okay?
So hindi yan pwede kasi may pride dyan, tinanggap niya yun, hindi naman dapat, alam niya. Masama ko kahapon, mga binata pa, pastor na eh. Pero sa sama kasi ng baptist ngayon, ganun na, tanggap-tanggap na yun. Sinasabi dito, dapat mag-asawa ka muna, tingnan mo, kung kakayanin mo ba. Mag-anak ka, baka yung anak mo, ikaw pa yung tao sa anak mo, maraming ganun. Yun yung topic ng aming ano. Ano ba to? Yung sa school ng mga bata eh. May mga homeschool kasi. So minsan, may nagkwento totoo eh. Nangyari daw. Yung anak niya, homeschool nga kasi. Sabi na huwag niyo masyadong supervise. Tatapusin ko yung module ko, huwag niyo na pakialaman. Nagkulong sa kwarto. Ano nangyari? Ayun, 2 taon bago matapos yung ano. Sabi nung nagtatanong, kasi po di ba dapat natin, galangin natin yung privacy ng mga anak natin. Ewan ko saan nakakuha nila yun. Go sa Amerika, ganyan po yung mga Amerikano, napaka-spoiled. So, anong privacy? Anong tinatago mo dyan? Naglalaro ka or something. Dapat yun, kaya nga ang rule dun, dapat sinusupervise. Ang nakakita ng school na ganun. Kahit sa bahay. So, dapat pag magulang ka, hindi ka takot. Lalo pag pastor ka, hindi ka baguhan, alam yung pinagsasabi mo. Kaya yung pride, mag-iingat tayo dyan. Napansin ko, ganyan po yung mga style din ng demonyo, no? So kahit di marunong, kaya mo yan. Ikaw na maging mayor. Suportahan kita, pera lang yan eh. Ganyan po yan eh. Di ba? Kahit di ngayon yung mga politiko yung nagsusulputan, anak ni ganyan. Yung nga natin, daw yan eh. Mamas boy eh. Ano naging presidente yun? Wala. Pera. Propaganda. Dahil anak nung ganun. So nakakalungkot lalo sa church, hindi dapat ganun. Ikaw mismo. Kung may nakita ka ng ganun si Marcos, ikaw, gagaya ka pa. Huwag kang prideful, magkakaloko-loko ka niyan. Paninindigan mo yan, tuloy-tuloy na yan. And then yung last, isa sa mga pinakasikat na verse, pakibase 1 John 2:16. Go. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Yun, so, medyo sinamarize niya. Ano ba nasa mundo? Na dapat din nyo tanggapin, sundan, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Pag pinag-aralan niya, kumpleto na po yan eh. Kasi all that is in the world eh. Ba't walang dyan? Pag nanakaw, ganun din, lust of the eyes na yun. Ba't ka ba pag nanakaw? Gusto mong makuha agad. Para makita mo, pakita mo, mas maganda yun sa'yo. Ganyan lang yan eh. Lust of the flesh, pwede dyan, pagkain, fornication, ganyan yan eh. And the pride of life, yan lang ang nasa mundo. Kasi pag ikaw, yung tinutukoy nga kanina, Brad, na sa sanlibutan ka lang, hindi mo naisip yung spiritual, mamatay ka rin, uhusgahan ka ng Diyos, siya magbibigay ng reward sa'yo. Kung hindi mo naisip yun, puro ganun ka lang, payabangan. Kaya napaka-negative ng pride sa Bible. So, proud ako sa aking anak, achievement. Bakit? Proud ako sa Panginoon. Yun, actually, medyo okay pa yun. Pero rhetoric yun. Si Paul gumamit ng boasting in the Lord, boasting in Christ. Pero nabanggit na natin last time, yun ay rhetoric. Ibig sabihin, mayroon siyang gustong pa-unawa sa atin, kaya ginagamitin niya ng parang negative, hinahalo niya sa positive. Kasi nga naman, sa Panginoon, wala ka nang pwedeng i-withhold na pagpapuri sa Diyos eh. Meron ba? Na hindi siya masyadong ganyan eh. Wala na. So, pwede magyab, pero hindi yabang kasi yun eh. Hindi ka nagyayabang sa Panginoon. Ibig sabihin lang nun, talagang pinupuri mo siya. Okay, sana natindihan yung part na yun. So, kaya dadaanan ulit natin yung proud, pride, negative sa Bible. And therefore, di natin dapat yan sakyan. Kaya kanina umaga, meron tayong 3 points. So, paano natin ma-eliminate totally? At even nag-uumpisa pa lang yan, parang hindi ka sabihin, ay, alam mo, Trisha, ang ganda-ganda mo talaga. Alam mo, dapat wala ka dyan sa dito ka sa amin sa CCF, hindi ka bagay dyan. Dito sa CCF, ikaw kakanta dito sa umahan. At magte-testimony ka pa, mga babae namin dito, itong mga mga pastora.
Gagaling. Ganun ka na, para magkaroon ka ng pride, tinatanamin ka ng pride, ikaw naman, nag-grow yun. Umpisa pa lang, dapat alam mo ng mali yun. Hindi lalabas sa bibig mo, I'm proud. And number 1, nakita natin kanina, paupuin yung bata. Number 1, realize the fact, nakita natin din sa verse 1, si Jesus po, gusto naman niya, nasa lahat lang siya ng lugar, pero nung panahon na yon, at kahit sa atin ngayon, lala ko si Solomon, napakatalino, pero hindi naman lagi, araw-araw niya kasama Panginoon eh. Binubulungan siya, Solomon, ganito, Solomon. Sinabi lang doon, 2 beses lang nag-appear ang Panginoon kay Solomon at kahit sa mga prophet. Kay Daniel nga, bilang yun eh. Ito yung salita na dumating kay Daniel nung panahon na to, ganyan. Hindi araw-araw yun, sana araw-araw, pero hindi. Kaya ito, pag may service tayong ganito, pwede nga kausapin ng Diyos eh. Hindi katulad ng hindi bumubulong na gano'n. Obviously sa ibang paraan. Kaya pag makinig, pag nasa bahay na kayo, magbabasa kayo ng Bible, alamin nyo kung sa Diyos ba talaga yan. So may mga opportunities lang, hindi lagi. May mga pagkakataon yan, parang layo ng Diyos eh. So ngayon, anong gagawin natin para hindi tayo maging prideful? Dapat alamin mo, yan, kaya may mga Pentecostal, yan talaga yan eh. Sabi, binulong sa akin ng Diyos kagabi eh, at ayayabang. Ano sinabi sa'yo? Na may napunta ko sa impyerno at bumalik at kesyo ay iba naman sa langit naman. Sinabi sa akin ni Maria, sinabi sa akin ni Pope, ganyan din. Iba yung napuntahan mo, impyerno yun, di langit. So yayabang, pakasinungaling. At yung mga apostles, ganun din. Kung alam si Tanchi, no? Palibasa, mga ka-level niya siguro. Ganun ang niya eh. May pari dito, may cardinal dito, mayroong dyan. Tayo magkakapatid. Tayo anak ng Diyos. Yung pala narinig ko na, hindi na totoo eh. Ang ginagamit nila mga salita, mga vague, malabo. Para tanggapin sila ng mas nakakarami. Si Abante naman gano'n eh. Mamandate ko, dapat ay Bible study sa school. Ba't di pa sapat yung church nyo? Kahapon naman, medyo binibida yung mga Bible school din. So maganda sana yung magandang pakinggan. Problema, anong ginagawa ng mga churches? Puro mababaw. Ba't hindi matututo ba sa church yan? Mag-soul winning, yung tao ba't kailangan Bible school? Hindi ba school to? Mag-aaral tayo dito. Ay para po naniniwala dun. Nakaka-augment nyo siguro pero nga dahil sa ibang kababayaan. Sa church dapat natitrain yung mga yan. Nasa na ba ako? Yan, so kaya intindihan natin, hindi tayo magiging mayabang. Alam nyo kung alam natin opportunity, hindi natin yan pinapapas. Ay, saka na ako mag-church. Next year. Makikinig talaga ako pag next year talaga. Yun ang aking New Year's resolution. Kung lumipas na yun, nagkasakit si Pastor Isko na rin. Huwag niyong pagmamalaki ang bukas, sabi sa James. Hindi mo alam, baka patay ka na. Number 2, realize the fact that troubles can come and will come. Nakita natin dito na, ewan kung kung sundalo man yan, nagkasakit, mamamatay na. Pag lagi mo iniisip yan, hindi ka magiging mayabang kasi anytime pwede ka kunin ng Diyos. Kahit mga pastor na ginamit ng Diyos, talagang binibigyan namin sa nasakit. No, may mga successes, mayroong troubles din. Parang si Paul, hindi tayo tingnan ng tao na parang Diyos na to si Paul, alam lahat. Ang dami sinulat na Bible, na books, Binigyan din siya ng konting para makita ng tao lang to eh. Hindi pwede bigay sa'yo lahat. And therefore, di ka magiging mayabang dapat. Then pangatlo, kaninang umaga, nakita natin dito, kailangan niya na pala ng tulong sa mga niya eh. Kasi kahit pa centurion ka, baka may ibang bagay, malakas ka, mayaman ka, maraming bagay hindi nabibili ng pera. Amen?
yung tulong ng tao, kaya ako masaya ako pag nandito tayo. Pinapakinggan ko ano yung, ano nyo, kung baka kinausap kayo ng Diyos o pinahiwatigan kayo. Hindi ko alam lahat eh, naalam ko pero hindi eh. So as a church, importante, magtulungan. Ngayon, kung kailangan mo ng tulong ng ibang tao, magyayabang ka ba na ako pinakamagaling dito eh, ako yung pinakamatas pinag-aralan dito eh. Solomon nga eh, tanga pa rin eh. Napakayaman niya. Bakit siya doon na... Di ba? Ba't nayari siya sa mga Diyos-Diyosan tsaka asawa? Eh, sinabi na si Deuteronomy yun eh. Kung ano sinabi si Deuteronomy, huwag kang paparami ng asawa, huwag paparami ng chariot, huwag paparami ng ginto, silver. Yun ang ginawa niya. Matalino ba yun? Matalinong yung tanga. Yung nga sabi ko kay Solomon eh. Ako ng preaching dyan. Ang matalinong tanga. Huwag natin gayahin. So, kailangan mo ng tao, huwag ka mayabang. Magit ka rin ng umaga, kahit sino ka pa. Nabanggit ko dati yung isang CEO ng ano, nakalimutan ko yung kumpanya. Ibinaba siya eh. Nagsalita lang siya, alam mo, siguro gusto magparinig sa internet. Ano ba itong nadaan natin, mga squatter? Kasi kahit sa Amerika may mga ganun eh. Nakikita ko yung suffering nila. Sa San Francisco, daming ganun. Ang sakit sa mata, sabi pa naman ganun. Hindi lalo siyang tinanggal. So, huwag kayo maging mayabang. Pang-apat hanggang 7, ito yung mga bigat na points, no? Ano sabi dito sa... ibasa natin na... paibasa nyo po. Ready, go. 4 and 5, ready, go. When they came to Jesus, they besought him instantly, saying that he was worthy for whom he should do this. For he loveth our nation, and he hath built us a synagogue. Naintindihan nyo ba? So again merong taong may sakit, servant ng centurion, yung mga nagsalita, lumapit kay Jesus, sabi, pagalingin mo to. Hindi sinabing gano'n, pero yun na rin yun. Ano yun? Sabi, heal his servant, no? Sabi diyan, bakit? Nagbigay pa ng dahilan. Kasi nga ganito, limitado opportunity, amen? Sa dahil pwedeng pagalingin Jesus, ba't ikaw? Naintindihan nyo yung ano? Kaya ngayon, para unahin sila, puntahan nyo to agad. Parang, okay, no, doktor, sila yung hihintayin mo eh. Kung mayaman ka, may personal doktor siguro yan. O, Dok, ito ka. Ngayon na, yaman mo nun. Si Jesus, wala pa kasi sinasabi, pero itong mga to, siguro, centurion eh. Puntahan mo na to. Wala pa sinasabi, pero kailangan puntahan to kasi siya yung makarapat dapat. Dito papasok yung ano natin, tema natin. Again, Thanksgiving, pride, word, and thankfulness. Puntahan mo to, dapat to. Bakit? Eh kasi, mahal niya ang ating nation. Sino mahal ang nation dito? Taas kamay. Wala. Kita nyo na. Mahalin nyo naman kahit paano ha. Pero wala tayong flag dito. May napunta akong may flag ng Pilipinas, napakalaki. So dahil din pala. Ayan silang bagong flag na napakalaki. Hindi ko alam basahin yun. Mga Baptist ganun eh. Flag ng bansa, flag ng ganyan. Ang problema doon, may mga ginagawa yung bansa natin, hindi natin kasundo. Alam niyo ba yun? So sana yung bansa natin, silang dali natin, hindi yung bansa na dadala sa atin. Pag sinabi ni Marcos na pabakuna kayo, o kaya mahal natin mga bakla, o kaya supportahan natin yung divorce, o kaya yung gera sa Hamas, kung naman yan. Ano ginagawa ni Marcos para wala akong narinig? Wala nga eh, no? Narinig ko lang yan pag yan sa China, tsaka ay Sara Duterte. Walang ginagawa itong isang to anyway. Kaya ang hirap din batigusin, wala rin eh. So, ano pa? So kaya wala tayong Philippine flag dito. Amen? So pero mahal natin nation natin to the point na dali natin sila sa Panginoon. Yun yun. Gawin na natin, huwag tayong pa-display ng pa-display. Anyway, natawa ako dito eh. He loved our nation and, ano ba? Pinatayuan tayong synagogue. Ang pakialam ni Jesus doon sa palagay nyo. So maganda ng worship center sa akin kasi mga Judaism yun eh. And kung naintindihan yung ano dito, hindi nila sumagot si Jesus eh, pero ramdam ko yung ano niya eh.
Maaway na ang Panginoon, pero mamaya pupuntahan niya yun, subukan niya. Pero wala kang kayang isuhol sa Panginoon. Amen? Nagpatayo to ng pagalingin mo. Hindi pwede suhulan ng Panginoon. Wala kang pwede ibigay sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon, nung panahon ni Solomon, sa Book of Acts din, binanggit ni Stephen, ang ganda ng templo! Alam niyo na, kinuwento na natin yan dito, di ba? Ginto, silver, cedar. Sabi ng Diyos, di na matitira dyan eh. Kaya ang point natin dito, sino nagsabi nito? Mga tao. Balik tayo sa ating kaya hindi tayo dahil ma-pride, kasi itong mga to, binibigay yung dahilan, kaya siya worthy, mahalang nation, nagpatayo na synagogue, ilan? Ewan ko. Worthy to. Sino magsasabi? Tao. Eh, ang Diyos. Sino magsasabi ng karapat-dapat ka? Yung tama. Kaya yung mga pag tumatakbo ng presidente yan, ito nagawa ko, ito ang kaya ko, kasi worthy ako. Boto niyo ako. So kaya ma-pride. Si Trump, napaka-pride nun. Lahat naman yan. So hindi tayo papadala doon. Ang hihintayin natin yung term, yung ang Diyos. Hindi condemnation, yung kanyang letter C din yun eh. Commendation ng Diyos. Hayaan natin siya, for whom the Lord commended is accepted. Hindi yung sinabi ng tao, magaling to, therefore mas galing to. Kaya point natin number 4, realize the fact that our worthiness will be measured by others. Okay, hindi ko yung magsasabi, magaling ako kasi, sabi ko, inisip ko eh. Kaya hindi ka magiging proud kahit ano, I'm proud of, okay? So, kami magsasabi kung worthy ka. Ngayon, ang ultimate niya ng Diyos, hindi ko sinabi dito, pero ultimately, ang magsasabi, ang Diyos ang worthy ka. Basahin na nga natin yan. At kabisaduhin ko to eh. May basa, ready, go. For not he sinasabi mong okay ka, approve ka ba talaga? Sa'yo lang yun. Eh lahat ng tao ganun. Every man shall proclaim his own goodness. Sabi sa Bible. Pero hindi. Ang katanggap-tanggap, yung kinommend, o pag sinabing commend, alam niyo yung commend, di ba? Sa Romans 6:23, for the wages of death is... Sa Romans 5:8, okay, but God commended His love toward us. Pinaliwanag ko, hindi lang pinakita po ang commend. Binida po yan. Natakil na natin yun sa Bible study online, okay? Pag sinabing commend, ibinibida. Kaya yung pinakita, pwedeng pinakita, pero hindi lang pinakita yun. God commended His love. Binida ng Diyos. Kung paano, gano'n niya tayo kamahal na matay si Jesus para sa atin. Amen. Grabe, ito naman, hindi mo pwede bida yung sarili mo. Hindi dapat. Pero kung ibinida ka ng Diyos, kahit wala nagsasabi sa'yo, ito, lingkod ko to talaga. Minsan yung mga pastor, ganyan eh. Ngayon, kung totoo, okay. Pero ba gano'n ang hinihintay nun? Ito nga pala, si Brother James, the man of God. Ganun pa yung tono na yun. Kung totoo, okay lang yun. Pero minsan, di mo na kaya sabihin yun eh. Pag nababalitaan, ito yung ginagawa ng tao, ganito katsaga, katotoo, katapang. Paggawa ng kalooban ng Diyos, ano pa bang kailangan mo sabihin ko sa... Hindi na, alam na ng Diyos yun. Kaya realize the fact that our worthiness is measured by others. Hindi ka na magmamalaki. I am proud of... Pero naging natin yan. Again, hindi mo nyo nagsiset up niyan. Parang lyrics, parang... Huwag nyo na gagamitin yung term na yun, amen? Eh, minsan parang wala tayong ibang term kasi natin narinig na. Hindi natin kailangan sumunod doon. Baguhin natin. Number 5. Listen natin. Sakto lang to. 25 minutes na ako. Mayroon pang matinding 3. Verse 6. Ito, ang ganda nito. Haba, pero basahin natin ha.
Pakibasa, ready, go. Then Jesus went with them, and when he was now far from the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, Lord, trouble not thyself, for I am not worthy that thou shouldest enter under my... Okay, ito muna. So, ganito. Hindi na lang tinext, no? So, pumunta ka dito. Nang papunta na si Jesus, ay wag na. Ano nangyari? Gumaling na ba? Hindi pa. So, parang naisip niya siguro, no? Ako hindi karapat-dapat. Ang sinasabi natin kanina eh. So, yung mga sintura, meron pong pride dyan. Pero, ang ganda ng kwento nito kasi, siguro, somewhere along the way, pupunta si Jesus. Special na special ako nito. No? Ikaw pag nagpa-service ka ng kahit ano, nagpa-service ako sa sasakyan dati, laki ng siningil. Kasi nga, pinuntahan ka pa eh. Hindi ka na nag-park doon, hindi ka na... Pinuntahan ka, ayusin ko yan, sige. Siya ganun, pupuntahan ka ni Jesus. Tindi mo naman. Naisip niya. Hindi ako dapat dito. At sabi dito, wherefore neither thought I myself worthy. So inulit niya lang actually. Hindi ako dapat, ni hindi ko inisip na ako'y dapat. Ang gandang ano na, no? Kaya mamaya may success siya, victory. Kung ano yung gusto niya mangyari, nangyari. Kasi hindi siya mayabang. Hindi niya iniisip na, kailangan mo punta dito. Bakit daw? Itong 8, kasi may naintindihan siyang principle. Ganito tayo dapat, ha? Habang tayo humingi sa Diyos, dapat alam mo yung mga principle na may kinalaman doon sa hinihingi mo. Yung mga napakabaguhan na lang sabihin, Pastor, Panginoon, bigyan mo ako ng 24 million bukas. Mga ganun ba? Isipin ba ng Diyos yun? Na, genie yun. Kamanood ng, cartoons. Naalala niya siya nga rin mismo ay may, ang another keyword dito, authority. Kasi nga, may authority yung sundalo, centurion. Anong sinabi niya? Meron din akong mga soldiers under me. Alam niya yung sabihin ng authority. Ang isang sinabi niyang authority, pag sinabi ko sa kanya, alis! Punta ka doon! Balik ka dito! Ginagawa, kasi nga may authority siya. Kaya huwag ka nang pumunta sa akin, Lord. Sabihin mo na lang yung salita. Nasaan na ba yun? Ito, sa 7, no? Lagpasan ko ba ito? Hindi. But say in a word and my servant shall be. Alam niya gaano ka makapangyarihan ng Panginoon kasi hindi mo kailangan lumapit doon. Kung kaya mong pagalingin, naniniwala siya na kaya mong pagalingin, pero kung kaya niya pagalingin, hindi mo kailangan lumapit doon. Kasi miracle na yan eh. Napaka makapangyarihan ng taong to, Diyos na to, para pagalingin yung may sakit na mamamatay na, biglang magaling. I believe na ano niya na yun, narinig niya na yun. Obviously, hindi naniwala. Alam niyo yung kwento kay Lazarus, patay, binuhay. Yung iba, salip na yung mga Hudyo, salip na maniwala, lalong hindi naniwala. Siya naniwala siya. So by the way, hindi ko pala makita kung ano to, Hudyo o ano to eh. Pero anong Hudyo to eh. Kasi mamaya sabihin Israel. No? Pero pwedeng lugar kasi yun eh. But anyway, naintindihan niyo ba yung sinasabi ng centurion? Naintindihan niya kung paano nag-function ang mundo. At lahat tayo, meron tayong ganon kahit o paano. At minsan di mo kailangan totally makilala ng Panginoon. Kung alam mo kung paano nag-work ang sanlibutan, siya gumawa niyan, makaka-relate ka. Supposedly, amen? Kahit yung mga simpleng bagay, umatin ka, masama ba yun? Hindi. Atin ba ako dapat? Ikaw, kung pinapunta ka ng teacher mo at hindi ka umatin, anong mangyayari? Gawin mo to, hindi mo ginawa. Alam mo na yun. So alam niya yun, in-acknowledge niya, nagpaka-humble siya, Lord, huwag ka na pumunta. Alam ko na to, sabihin mo na yung salita mo. Nagtiwala siya, kaya mamaya, anong point natin doon? Number 5, realize the fact that we can overcome this wrong self-worth attitude. Nakita nyo kasi nagbago yung ano niya eh. Nung una, punta ka dito. Na-realize siya, ba't ka pa pinapunta to dito? At kahit mayabang tong centurion na to, I believe, pwede palang mo-overcome yun.
Na yung kayabangan mo ngayon, huwag mong panindigan. Pag sinabi mayabang ka, di mayabang. So, pakita ko pa siya, mas mayabang pa. Mali naman yun. Pag nakita mo mali ka, mayabang ka, huwag ka na maging mayabang, pwede yun. Amen? Ay, mali pala ako, gagawin ko pa ba yun? Hindi ko na gagawin. Minsan may mga ganun, matitigas ang puso ng mga tao. Kahit mga Kristiyano, pag sinabihan mong gano'n, sige, papakita ko sa'yo, di mo kailangan yan. Napagalitan yung late, mas late pa ako. Pinagalitan, di mo din, lalo, di atin. Alam mo ba yan? Alam ko rin yung sinasabi mo eh. Ano pa yung mga mayabang na ano? Mga attitude, ganito yan. Aalis ako sa church, pag successful na ako, makikita nyo. Mga ganun. Yun yung mga malungkot nangyari sa church. At manifestation ng kayabangan po ng mga anak ng Diyos mismo minsan. Amen? Papakita ko dyan, ay dati ang pangit ko ngayon. Pakulayan ko itong mukha ko, pati ko niyabang. Kaya ang point natin dito, pwedeng baguhin yan. Baguhin mo na. Amen? Kung walang pakiusapan ka lagi, namamalat na yung preacher, pare-pare sinasabi. Ito, meron tong katungkulan. Tsaka servant niya nga lang yun eh. Grabe yung faith niya, grabe yung humility niya. Huwag ka nang pumunta dito. Sabihin mo lang yung salita mo. Kung nabalitaan niya ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon, di ba? Yung mga ginamot niya, ganun din naman eh. Patawarin ka, gumaling ka, bumangon ka dyan. Eh, salita rin pala yun eh. Eh, ba't di niya kaya ang gawin sa remote? Di ba? Sinabi niya, let there be light. Boom, karon. Ang galing kaya, napakaganda. So, gusto ko sabihin dito, paano tayo makaka-relate dito? Yun nga. We should consider proper authority and what it means for us and everybody else. Authority yung key. Ibig sabihin, ganito yan. Kayang gawin mo sa staff mo, kunwari, kayang gawin din ng Diyos sa kanyang nasasakupan. Eh, lahat nasasakupan niya. Tindihan niyo ba yun? Kasi walang problema, dapat kayo, Pastor, ako, hindi mo kilala yung tatay ko, hindi ako inaalaw ganyan. Ako, kwento ni Daddy, sabi nga sa inyo, kaya nag-ano kami dito, hindi nainiwalang ganun. Ang tigas ng puso ng mga tao. Pag niluhod mo sa Panginoon niya, walang matigas dyan. Kahit yung puso matigas, iluhod mo sa Panginoon, lalambot yan. Totoo yan sa akin, naranasan ko yan. Kaya nga, sarili ko din, wala imposible, amen? Amen. Tsaka yung pisahan nyo dyan, huwag lalabas sa bibig nyo, I am proud of. Huwag kayo masanay yung ganito. Kung kaya nyo iwasan. Kaya nga maganda may salita tayong church dito. Magkakaroon po tayo ng nga sa dahil din, no? So, pero, kaya nga tinuturo ko siya dapat yung matutunan. So, syempre may mga inaalaw tayong ganyan. Makinig din kayo sa online, sa may nagyayabang dyan, alam nyo na, mali siya sa bagay na yun, okay? At least huwag nyo i-follow. Eh, pastor siya eh. Nagkuyabang lang ng konti eh. O, yun pala eh. Ikaw, wag na, para mas upgrade ka. Amen? Number 5, realize the fact that we can overcome the strong self-worth attitude. Kung nagawa yan ni Centurion, ikaw nga, wala kang tao, mayroon ka bang tagasunod tao, ikaw, may boss, may ka ba? Kapatid mo, di ba? Oh. Ikaw, ilang tao mo? Ikaw, wala pa. Ano ka ba doon? Supervisor ka ba doon? Pag supervise ka, may yapang na yan, kasi nga, mayroon ng katungkulan, di ba? Ang Panginoon, nasa Kanya lahat yan. Kaya, kung tayo mayabang, okay lang, yung talagang natin, nasakupan natin yun eh. Pero, ang Diyos nasakop niya lahat. So again, inuulit ko lang para makuha natin. Huwag kang mayabang. Ang Diyos nakakapangyarihan sa lahat. So, kasi gano'n po yan, gano'n sa buhay Kristiyano. Minsan humble ka sa ibang bagay, gano'n yun eh. So, iba saan mo ba mayabang? Magkita ka rin na halos lahat eh. Yung pera, ang hirap kalaban niya. Kasi pag mapera ka, dahil pwedeng gawin eh. Minsan tingin agad sa'yo nung kilala mo ba yan? Ganito yung building nila, ganito yung sasakyan yan, ganito binibigay niyan. Parang yung ibang tao, si Abante gano'n, kaya ang daming gumagalang doon. Papatayo ka ba naman ng bulong-bulungan lang yun. Inabulungan din ako. Ganun ba?
Eh, nakita kong mayabang nga, ayoko na rin. Tsaka ang sarap nga nung ano eh. Unti-unti lang. Amen? Ito, kasalanan. Mayroon tayong ganito kahit paano. Yung Pastor Jun, nakakaano rin sa kanila eh. Mga kahon dyan. Ang importante, ginagawa mo kalooban na Diyos. Umiwas tayo sa mga mayabang. Huwag tayong magaya. Pangalawa, sa huli. Ba't biglang bumilis? Verse 9, sabi dyan, ngayon makibasa po, ready, go. When Jesus heard these things, he marveled at him, and turned him about, and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Ayun na, di ba? So, again, si Jesus ang nagsasabi niyan. Sabi nga sa inyo, mas mataas, makapangyarihan. Lalo ko, pag election na naman, hindi ko makakalong si Estrada talagang dami. Kasi nga, pag may mga tawag dyan, mga poster, yun ang pinakamaraming ko nakakita na tinaas yung kamay. 1 milyon, pastor, taas mo lang yung kamay. Pastor, tuloy. Estrada, taas mo lang kamay ko sa picture. Bakit? Ba't mahalaga sa kanila yon? Kakumpi ko to. Therefore, believe ako dito, believe na pinapasa yon, inu-impute parang yung kanyang kasikatan, kanyang karakter, ganyan-ganyan. Ngayon, kaya pag si Jesus ang nagsabing okay ka, ano ka? Okay ka. At ano ba ginawa ng centurion? Nabanggit na kanina, nagpaka-humble lang siya, naniwala siya. At dahil sa niniwala, ano yung nangyari in effect? Hindi siya naging mayabang. Nabanggit natin kanina umaga eh. Isa mga ating talagang pinaka-importanting doctrine, of course, kaligtasan. Sabihin na ba, napakayabang yun naman, sigurado ka sa langit. Eh kung natin, meron akong ito mga style ng mga bata ito eh. Meron akong maganda sapatos. Ay, Stephen na lang binigyan siya ng maganda sapatos ng tatay niya. Hindi maganda talaga. Sabihin na isang, pangit naman yan. Yabang mo naman, sorry. Yabang mo naman. Maganda. Palit nga tayo, sapatos. May pagpalit ka. Ha, Stephen? Yabang mo naman. Di ba ganun style ng iba? At yung iba, bumibigay doon. Yabang mo naman. Eh, binigay sa'yo yun eh. Reality yun, salamat. Magpasalamat ka, hindi sabihin, may mga kong maganda, mayabang ka. Unless sa pagbayabang mo talaga. Iba yung mayabang ka, pinagyayabang mo. Iba yung meron kang bagay na may worth or value. So itong si Centurion, inacknowledge si Jesus yung meron siya. Okay? Nakita niya tong taong to. Bukod sa napakahirap pa, pero sinabi dito malapit na siya eh. Diba sabi dito? Ano ba yun? Malapit na siya doon, pinabalik pa siya. Kasi pero, malaking ano pa rin yun. Malaking bagay kung 1 kilometer. 500 meters, laki pag naglalakad ka lang, laki. Di ba? Parang sino may nagreklamo si Mamayan kasi pabalik-balik nung nasa ospital ako, naawa nga ako. Kaso, ganun eh. Naganti rin ako kasi pag nanganak yan, ako yung runner eh. Ganun talaga. So, parang mas gusto ko nasa labas eh. Nakakabata sa loob. Yung ano pa, dugo ng dugo. Wala akong ginawa kung di pitikin yung bula. So, nasa na ba ako? Yan. Yan lakad. So, nakatipid ng lakad ngayon si Jesus. Tama lang. Dami niya papupuntahan eh. Ito ko na, sa church, pasaway ka. Ano bang gusto mo? Ikaw yung lagi sinasaway. Ikaw yung tumutulong na sa pastor, for example. Di ba? Salib nito, yan, soul winning. Salamat. Soul winning naman kanina. Hindi ko na sinabihan. Kasi nasabi ko madalas yun eh. Mabalik din ako dyan. Hindi ko papayagan kayo lang. Pero, ang ganda nung di ka napasaway. Imagine mo, ikaw yung sinabihan kanina. Ikaw na nasabihan na naman. Ikaw yung nasabihan na naman. Na-realize ng taong to eh. Kaya gusto ko sabihin actually sa point number 6. Nag-connect po yung worth, yung pride na wala, yung worth na sinasabi kanina sa kanya na mali, na worthy siya dahil nagpatayo ng synagogue. Wala na sa kanya yun eh. Nagpatayo ako pero hindi pa rin ako worthy.
Ano ka pa? Dahil papatayo dyan ng kung ano-ano eh. Pero, naintindihan niya, doon kumanik yung faith. Kapasin nyo dito, ang kinomen ng Diyos kay Centurion yung faith. Saan ang galing yung word doon? Naintindihan niya, kahit hindi niya narinig yung aking sermon ngayon, hindi niya kailangan maintindihan, hindi niya kailangan marinig eh. Pag ikaw nakita mo yung word mo, wala ka palang halaga masyado, pero naniwala ka. Eh ba't nung pinatawag si Jesus? Naniniwala ka kasi. And then nung pinatawag niya pa, alam niya makapagpagaling, sabi, Lord, wag na. Sorry, naabala ka pa. Sabihin mo lang yung salita, alam ko, gagaling to. Naniwala ngayon si Jesus ngayon. Si Jesus, nakita ni Jesus. And then, ginamit ni Jesus yung pagkakataon na yun, sabi niya dito. And may mga sumusunod din sa kanya eh. O sige, punta tayo doon, mapagaling ko yun. Ay, wag na po. Sigurado, gagaling. O, tinignan niya yung wala yung centurion doon eh. Pero sabi dito, pinuri niya nga, ito, nananampalataya, wow! Wala akong nakitang ganito katinding pananampalataya. Doon sinabi din sa ibang tao to eh. Pero ganun yung magandang pananampalataya. Naniwala siya, kahit malayo, malapit. At tayo applicable sa atin ito ngayon lalo. Amen? Wala si Jesus, pwede patawagin. Pero nakita natin gano'n siya makapangyarihan. Nasa langit na siya ngayon. Kumbaga, kumbaga saan ba to? Kami minsan nakaka-support kami kahit nasaan kami. Kasi remote din eh. Nasa hospital. Report ano pa rin ako. Kahit nasa hospital. Oh! Eh si Jesus nasa headquarters niya na. Sa palagay niyo hindi siya makapagpagaling. Well, lalo na. Kasi remote yan. Makapangyarihan sa lahat. And nakita ngayon ito ni Cynthia. Inuulit ko lang yung kaninang point. Pero kinonect natin sa verse, sa point number 6. Sa faith, naniwala siya. Paano kung kaya niyang gawin yun? Hindi ka naman naniwala. Ano mangyayari? Yan, problema ka sa buhay. By the way, tsaka pag isa pang I'm proud of ganyan, anong ginagawa mo sa ibang tao pag gano'n? Sige nga. Tinataas mo yung sarili, wag ginagawa sa ibang tao. Baba mo. I'm proud of... Ito yung ganda ng anak ko. Maganda rin naman yung iba eh. Ba't ito tinataas sa sarili mo? I am proud of my achievements. Parang dinadagdagan mo yung andun naman, kung andun talaga yun, hindi na kailangan dagdagan. Kaya ang ganda ng faith nitong taong to, tinaas niya ang Panginoon. Pinakita niya, naniniwala siya kay Jesus, makapangyarihan ka, gawin mo to, sabihin mo lang yung salita mo. Eh parang wala kang siyang kwentong ganun dito eh. Siya lang yung unique to eh. Alam niyo ba yon? So, parang hindi naman siya nag-invento ng may pananampalataya lang siya. Kaya ngayon, napakita yung isang aspekto ng kapangyarihan ng Panginoon ngayon na salita lang pala yan eh. Dahil marami siya pinagaling, nilapitan niya yung bulag. Yung iba, sinabihan niya lang, poop! Yung iba, nilagyan pa ng clay. Yung iba eh. Pinapakita sa atin ng Bible doon, makapangyarihan ng Diyos at marami siyang kaparaanan. Ganun po yan. Yung batasin, basta mahirap ako, pwede magtrabaho. Huwag kang tatayo sa sweepstakes. Okay, magtrabaho, pwede magtrabaho. Yung iba nag-abroad, so medyo sa panahon natin medyo disadvantage yun. Iwanan mo yung pamilya mo. So, ano bang gusto kong sabihin? So, kumukonect po sa pananampalataya. Nananampalataya ka ba? Hindi ka makakapag maging humble kung hindi ka nananampalataya. Mahirap maging humble kasi yung ginagawa ng pride talagang may effect po yan eh. Lagi sinasabi sa inyo kasi sa marketing ngayon talagang yan ang hina-hype nila. Kahit wala kang market, magkakaroon ka kasi ang ganda ng commercial mo. Wow, kailangan pala natin yun kahit di mo naisip na kailangan mo yun. Amen? Ay, siya pala yung siya yung megastar kasi sabi ni ganyan eh. Sabi ni, sino ba yung patay na ba yun? Kung sino mo nagsabi ng gano'n, binigyan ka ng titulo. Eh, mas magaling yung nagbigay siya ng titulo. Tama? Kaya itong binigyan ng titulo, kautaw yan dito. Kaya may mga sinasabi, Oscar. Ilang Oscar nyo? Sino si Oscar? Yung mga award. Di ba? Kaya naitataas niya yung Oscar. Gusto ko ng Oscar. Paano ko arte dapat? So, tinataas mo sila. Ngayon, ang tinaas mo Panginoon. Nanampalataya ka na yung ginagawa natin dito, hindi ginagawa. Yung ginagawa natin dito, iba, hindi ginagawa na iba. Alam nyo ba yun? Dapat yung ginagawa. Hindi lang kay pastor, amen, ginamit ko to eh. Naniwala din ako una. Hindi sinabi ko sa inyo, ganun yun, gawin natin.
At kahit mali tayo sa umpisa, ang dali lang actually niya pag nangyari yung talagang na-please natin ng Panginoon. Amen? Nasa utak ko na, lagi ko nakikita eh. Parang ayoko, hindi ko nga maalis eh. Kung paano tayo pagpapalain ng Panginoon. Pero andun yun. Paka-humble ka lang. Pag nakikita ko, masigip tayo dito. Ito, kaya na nitong mag-minister, kaya ito mag-lead. Lord, bigyan mo kami ng space ba? Kaya yan. Mananampalataya ba tayo? Yung tanong. O wala kang pananampalataya, kailangan sabihin ko to eh. Kailangan pamukha ako sa kanila lahat na ganito. Hindi na. Wala kang pananampalataya pag yung worth mo ay parang ano ba yung term? Naka-base, okay, sa sasabihin ng iba. Parang kanina, dapat to dahil ganito, eh, mga tao lang yun eh. Ang Diyos, tinitingnan, dapat ba to? Iyan, itong taong to, siya nakakaalam nun. Naniniwala ka ba? Eh, paano nga, Pastor? Eh, kung hindi, di gawa ka ng bagay ngayon na para maging totoo sa iyo, nakarapat-dapat ka. For example nga, paano ka pagpapalain? Basta pagbigyan mo ako ng blessing na, pagyayamanin ko ang iyong binigay sa akin. For example, no? Anak. Diba? Itong anak na to, hindi ko to ilalaglag, hindi ko to pabayaan lang maglaro sa kalsada at magmura-mura dyan. At kung alam ng Diyos, nakita ka na, papalakihin mo na maganda yan, dadali mo sa church, akain mo, tuturuan mo ng salita ng Diyos, pagbibigyan ka niya. Amen. Kahit pa, ang tawag dito, nakita natin sa Bible, di ba, yung di makapag-anak, pag hiningi mo talaga, maraming bagay pang blessing yan, pera man lang, posisyon, di ba? Hindi yan problema po eh. Kasi sa panahon nga natin ngayon, ang kulang talaga mga tao na matino. Eh, kinwalify mo yung sarili mo, yun ang term dun eh. Ginawa mong ganun ka, naniwala ka, kahit wala pa nagpangako sa'yo, hindi, magpakano ka lang, bibigyan kita ng ganyan. Wala nagganon sa'yo. Kaya naniwala ka, yun dapat kong gawin, meron nga o wala, gagawin ko. So pag dumating yon, ito na, point number 10 na. 7, I mean. Verse number 10, sabi dyan, and they that were sent, so ito nga, bumalik na, oy, wag na kayong babalik, wag na kayong Lord, wag na. O di balik na sila ngayon sa bahay. Hindi nakarating si Jesus, hindi na pumunta. Pero pagbalik nila, ayun, magaling na. Yung kanina mamamatay na, nakita ko yung mamamatay na. Siguro, naghihingalo na ako, nakakita akong ganun eh. Wala nang pag-asa to. Yung mga doktor, parang yung mga, dati sa hospital kasi namin si ma'am. Mga buntis pag high blood, di ba na yun, naalala ko yun eh, high blood. Nagkukwentuhan na yung mga naku, high blood, anong nangyayari dito? Pero yung mga nurse, di naman kasi alam na nila yun eh. Di naman natataranta. Pero nag-uusap na, naku, high blood to. Nahihirapan to. Naghihingalo na yun. Tapos biglang gumaling. Victory, lalo pag pinalalangin mo. May nangyayari po yun. Ito, iniwanan lang nila, kaya nga sila pumunta pa doon. Pagbalik nila, okay na. So praise the Lord. Amen. Yan, point number 7, last. Realize the power and worth ultimately is determined by the all-powerful Lord. Yun ang napakasimple. Lagi natin sinasabi, pero minsan kasi hindi natin pinaniniwalaan eh. Kaya nagyayabang din tayo, yung yabang natin, hindi align sa salita ng Diyos. Pag inano mo yung Israel, pare-pareho eh. Malakas sila, kaso hindi na sila niniwala, tatawagin nila kalaban ng Diyos, Egypt, Syria. Kaya niya yan, kasama mo ang Diyos. Okay, sa Diyos nang gagaling lahat, siya makapangyarihan, titiwala ba tayo sa Kanya? Yayabang tayo. Hindi kasi pag parang wala kang kayabang-yabang, wala kang dating eh. Anong dating? Kanino ba dating na mo? Iniisip mo, di ba? Kaya yung mga, lalo artista po, politika, dyan, tingnan mo lagi example nila, huwag mong gayahin. Yung example mo na daw, di mo gayahin. Mga false teacher, mga kardinal na naman. May kardinal, nalalagyan ng puti.
Kita niyo ba yun? Ang kulay pulang sombrerong parang ewan. Cardinal ka na. Yung mga post-teacher naman, iyabang pa. Ay, Baptist Day, sa January. Pagalingan lang yan eh. Payabangan. Nagtitiwala ka sa Diyos, basta hindi ka makilala eh. Hindi okay. Mas malaya akong makagalaw. Ano bang trabaho natin? Kailangan makilala sa sa world stage. Hindi naman eh. Soul winning, preaching, matuto kayo at solid. Amen? Bapasan nyo rin sa iba yon. Wawarningan natin yung mali. Papagalitan yung mali. Itatama, papalakasin yung nasa tama, encourage. Again, soul winning, maligtas siya mga yan. Matrain. Ayun na, kailangan po makikilala. Sino ba si Pastor Ace? Sino yun? Google, wala. Search, no hits. Kailangan ba yun? Actually, mga matino talagang preacher, naniwala kayo, karamihan ang nakasulat sa mga libro, kahit ano pa yan, protestante. Karamihan dyan, mga heretic. Naniwala kayo sa hindi. Yung mga sumisikat. Dahil yung mga tunay na lingkod ng Diyos talagang tinutulig saya, binubura yan. Ay, huwag niyong sabihin ganyan. Kasi yung gawa ng natin, hindi na pwede may tanggi yun. Merong na-accomplish. Kaya ngayon, kahit yung pangalan natin, hindi natin kailangang itaas. Yung nagawa natin, nandun na yun. Nakilala tayo bilang Baptist, independent, fundamental. Okay na yun. At nagagawa natin. Tapos, okay, so let us avoid altogether being prideful, but rather be thankful. Ito na, ngayon, anong gagawin natin? Talaga namang tuwan-tuwa ako sa aking matalinong anak at godly pa. Ano sasabihin ko? Wala. Pasalamat ka sa Diyos, sabihin mo sa Kanya. Kailangan ko sabihin, no? Basta wala naman dyan. Ako, di ako makapagsalita dyan. Ikaw lagi nagsasalita eh. Minsan nakapagsalita, di naka-record. Amen? Tsaka pagkita ka na kunwari, ano kailangan pang papuri sa Diyos, papuri sa tao, kailangan mo. Masalamat ka, lalong, kasi pinapasalamatan mo ang Diyos, alam niya agad yun eh. Diba, pag mayroon lang konting blessing, Facebook, salamat sa Panginoon at ako'y may bagong ganyan. Minsan okay na, informative, okay? Kasi minsan, binobroadcast mo sa salamat ka sa Diyos. Ngayon, kailangan mo sa Facebook. Naging Facebook ba si Jesus? Ngayon, tanong. Kung ako lang, minsan dahil kaloko dyan, malamang din, no? So, anyway, hindi masama sa mga gamit natin, yan. Okay, ano yung itsura ng last na lang? Basahin natin sa Proverbs. Tingnan niyo po yung contrast. Mali. Contrast natin yung mayabang sa humble. Wala. Ano ko lang sa aking nakakalala yung verse na yan. Hindi yata favor yun. Ito. James 4:6. Ready, go. But he gave more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Ngayon. So, kailangan mo magyabang? Hindi, paulit-ulit tayo, no? Pero siya yung nagbibigay ng grace sa mga humble. At lalo sa gawain kasi natin, ganito po yan eh. Parang nakikita ko, ginagawa talaga ng kaaway. Kung ano hindi natin dapat gawin, sineset up ka doon. Nasa ministry ka na, magyayabang ka pa. Nakita niyo yun? So, very contrast eh. Paano gagawin ng satanas yun? Eh di yung, pag malaki mo yung church, diba, yung mga kantahan. Napansin mo sa mga churches na YouTube, madalas ang, pati sa atin eh,
ang mga na-review, yung mga kanta, kasi walang offense mention yan eh. Pero yung ganito kahabang preaching, 1 oras, sino may kinig niyan? Eh, doon ka matututo. Eh, kaso nakakatamad eh. Iba na lang papanoorin. Ano pinapanood nyo? Hindi nakakaalam. Okay, so sana nakadagdag po to. Again, sa Thanksgiving pa rin to. Pasalamat tayo kung ano meron tayo. Hindi na kayo maging mayabang. Pag ikaw mapagpasalamat ka, kasi nga naintindihan mo na bigay ng Diyos yan. Eh, hindi ka magiging mayabang. Binigyan ka ng Diyos. Kagandahan, katalinuhan, opportunity. Pinanganak ka sa maayos na pamilya, maayos na bansa. Ang galing ko talaga. Depende sa attitude mo eh. Itong din, binigay sa akin ito ng Diyos. Salamat sa Panginoon. And therefore, yung ating Thanksgiving, anong gagawin natin? Hindi masamang magbalik. Amen? Basta pera na naman yan. Eh, kung gusto mo balik, susuko mo yung sarili mo. Sabi na ba? Diba? Hindi, susuko mo sarili mo, di kasama na rin yun. Eh tayo, hindi ko naman kailangan ng lahat ng ano nyo. Tulong lang, di ba? Pakita mo sa Panginoon, nagpapasalamat ka. Okay, tithes, offering, thanksgiving. Masama pa ba yun? Kaya lang naman eh. Pakita nyo rin, kasi sa Bible talaga ganun. Thanksgiving, ang sinabi doon, pag sila ay dumalo, dadalo sila, thou shalt not come empty, yung sabi. Hindi pwedeng wala kang dala. Yung iba mayroong dala, yung iba mayroong pang ano. Maganda pa yung mga magprutas din ha. Yun nga natin yung may prutas, ano ba gusto nyo? Sabitan nyo ako ng ubas. Parang mga ano eh. Anyway, maging masaya tayo doon ha. Pero mauna yung halahala eh. Pero huwag tayo mag-proud. Isa pa pala yun. Bago ko makalimutan, nabanggit ko the last time, no? Yung mga hari, pag bagong hari, ino-ofera nila yan. Di ba yung sabi nung sa Isaiah, huwag ka magrebelde sa akin, honor me with gifts. Ganun yun. Ngayon kung ang Diyos ino-honor natin, pwede ba alaya natin siya? Pwede ba yun? Bukod sa oras natin, ano, pera. Ganun po yung prinsipyo dyan. So once a year lang naman yan, kung ano lang naman yung ano. Yung iba nga, may first fruit pa. Okay na, pag-aralan natin yung last week. So, sana magpasalamat. Ako, magpasalamat ako. Gumaling ako. Amen? Amen! Kasi nakinabahan din ako eh. 88,000 yung binayaran ng ano, card. Buti yung card lang. Kung ako yun, wala na, ubos. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Nakita namin yung underlying principle, pagiging humble, Panginoon. Kabaliktaran ng proud. Nawa, Panginoon, itong simpleng pag-aaral namin, nabanggit yung salitang pride, proud, hindi namin lumabas sa aming bibigyan, even dahil karamihan ng Panginoon sabi, wala namang, hindi kami mayabang. Pero actually, may mga natitira minsan na kami po'y pag alam namin na worthy kami, pinagpapalagay namin na worthy kami sa isang ganitong bagay, sa ganitong blessing, Panginoon. Minsan kami po'y naging prideful. Nawa, ma-eliminate namin yan, makatulong itong aral na to, Lord. Iwasan namin yon. Palitan namin ng salitang pagpapasalamat. Kung ano man natanggap namin, salamat po sa inyo dahil galing po sa inyo yan. Kayo nag-attribute sa amin ang worthiness. Kayo magsasabi kung may karapat-dapat o hindi, o medyo. So kaya po kayo magturo sa amin lagi. Maraming salamat po, Lord. Medyo advanced lesson, but di rin. Medyo basic lang po to, Lord. Huwag kayong maging mayabang. Pasalamat kami instead, Panginoon. So ilang pong aming pinapanalangin, kayo pong mapurihan. Pasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen.